Sisimula nang ipamahagi sa susunod na linggo ang fuel subsidy para huyan sa sektor ng transportasyon bilang paunang ayuda ng gobyerno bilang tugon sa oil crisis. Pero hindi po lahat masaya sa hakbang na ito ng pamahalaan. Katunayan, suhestyon ng isang transport group sa halip na subsidiya, dagdagan na lang ang singil sa pamasahe. Kinumpirma naman ng Transportation Department o DOTR na magkakaroon ng taas singil sa pasahe at sa linggong ito, posibleng maisumite na sa Land Transportation Franchising Regulatory Board o LTFRB ang magiging rekomendasyon sa nasabing fare hike petition. Report mula kay Madeline Villar Moratillo. Bagamat nagpapasalamat ang ilang transport group sa 5,000 pisong fuel subsidy, giit nila hindi ito sapat. Sa panayam ng programang ASPN sa Net25, iginiit ni Melencio Boy Vargas, presidente ng AltoDAP, na sa halip na ayuda, mas maganda sana kung itaas ang singil sa pasahe. Kung ako po ang pagpipilian nyo, mas gusto po namin yung 2 piso, kung 2 piso po ang ibibigay. Kung umuupos ka po ng 30 liter a day, kapag kinuwenta mo po yung 5,000, ilang ano lang po yan, baka mga 1 linggo lang yan. Una rito, pinag-utos na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbibigay ng 5,000 pisong fuel subsidy para sa mga nasa pampublikong transportasyon. Kasunod yan ang pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo dahil sa patuloy na kaguluhan sa Middle East. Kanina, pinulong ni Executive Secretary Ralph Recto ang Metro Manila Mayors para sa mas mabilis na distribusyon ng fuel subsidy. Paliwanag ni Recto, ang mga ito kasi ang mas nakakaalam ng tunay na sitwasyon sa kanilang lugar at kung sino-sino ang tricycle at jeepney driver sa kanilang lugar. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Transportation Secretary Giovanni Lopez na uunahin sa rollout ang National Capital Region, saka naman isusunod ang sa iba pang rehiyon. Makakatuwang ng Department of Transportation ang Department of Social Welfare and Development sa pamamahagi ng ayuda. Marahil nagtataka kayo bakit DSWD kasi nga lahat itong mga tinukoy ni Sec Banoy, tricycle drivers, jeepney drivers, taxi and UV drivers, yung TNVS at lahat pa ng apektado nitong pagtaas ng presyo ng petrolyo ay now considered individuals in crisis situation. So ang napagkasundoan namin ng mga alkalde ng Metro Manila at later on sa buong bansa ay by Tuesday next week, sisimulan na natin yung pagbigay ng tulong pinansyal na naghahalaga sa 5,000 pesos sa mga apektadong sektor na nabanggit ho namin. Pagtiyak ng DOTR, hindi lang mga operator ang mabibigyan ng ayuda, kundi maging lahat ng mga driver. Yung transport groups lang po natin, pagdating sa mga buses, modern at saka traditional jeepneys, TNVS and everything, ang wala lang po sa aming numero, yung numero ng mga tricycle drivers. Umaabot po kami ng around 360,000. But we're speaking of operators lang po dito, yung iba kasama drivers. At ang kautusan naman ng Pangulo, pati mga drivers bibigyan. Hindi na rin umano kailangan ng subsidy card dahil cash payout ang sistema ng pamamahagi ng ayuda. Ang magiging sistema, uunahin ng mga tricycle driver at saka isusunod ang mga jeepney driver, taxi, UV Express at TNVS drivers. Para naman sa mga provincial bus at truck na apektado rin ang pagtaas ng produktong petrolyo, nakikipag-usap na umano ang DOTR sa toll operators para sa diskwento. Kinumpirma naman ni Lopez ang posibilidad ng pagtaas ng singil sa pasahe. Magsasubmit po sa DOT. Sa linggong ito, posibleng maisumite na anya ng Land Transportation Franchising Regulatory Board ang rekomendasyon nito sa mga nakapending na fare hike petition. Actually po, meron nakabinbin talaga yung sabi nating fare hike petition. Sinabi ko kay Chairman Vigor, aralin mo ulit to. We have to recrunch the numbers, especially of what's going on right now. Ang alalahanin po natin dito, ang pagtataas po ng pamasahe, ang kaakibat niyan kaagad ay pagtataas po ng mga bilhin natin sa mga serbisyo. Ang pagtataas po ng pamasahe, ang kaakibat po niyan kaagad ay ang sinasabi nating inflation. So sinasabi ko kayo sa LTFRB ngayon, binalik ko yung kanilang unang rekomendasyon, aralin mo mabuti kasi we have to tread this very carefully with abundance of caution. So imbes na makakatulong tayo sa mas nakakarami at sa lahat, baka mas makakadagdag tayo sa problema. Kaya Madeline Villar Moratillo para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat.